Kaso ang problema, ano yun? Nagastos na naman kaya si Romualdez ng mahigit 32 billion pesos dito para sa tigwa 150 million pesos kada isang kongresista na pipirma for another impeachment complaint against VP Sara? Hello mga kabayan, what's up? This is Mr. Rio Influencer Podcast. Dahil patuloy pong pinapahina ni YouTube ang algorithm ko, I have to do some changes sa aking mga content mga idols. Kaya naman pa podcast na lamang po tayo ngayon mga idols. And you guys heard it right. Kasi guys, hindi po ako influencer. Bagkus ako po ay isang influencer. Okay? So marami po tayong pag-uusapan sa podcast na ito mga idol. Siyempre po uunahin po natin ang mga sinasabi ng mga bayarang troll ng gobyerno na wala raw pong ginagawa si VP Sara mga idol. Talaga ba? Bakit merong OVP relief operation para sa flood victim sa Quezon City? Dahil nagatid po ng tulong ang Office of the Vice President or OVP sa mga residenteng apektado ng matinding pag-ulan at pagbaha sa Quezon City last July 23, 2025. Sa pamamagitan po ng OVP Disaster Operations Center or OVP-DOC, tatlong evacuation center sa Barangay Balingasa, Barangay Manresa at Barangay Apolonio, Samson sa Quezon City na may mahigit 500 pamilya ang nabigyan ng relief boxes. Nagpapasalamat po ang OVP sa tulong ng local government unit at sa lahat ng mga respondents at volunteers upang maging matagumpay ang relief operations. At di lang yan mga idol, dahil may OVP Kalusugan food truck na nagbigay din po ng tulong para sa mga volunteers sa Tondo, Manila. Agad pong tumugon ang Office of the Vice President Disaster Operations Center or OVP-DOC sa pamamagitan po ng OVP Kalusugan food truck itong July 22, 2025 sa PCG NCR District Office sa Parola, Tondo, Manila upang magatid ng hot meals at tubig para sa mga evacuees, responders at iba pa mga volunteers matapos po ang malakas na pag-ulan na dulot ng low pressure area at habagat. Sa nasabing deployment, nakapaghatid ang OVP na mahigit 1,610 na packed biscuits, packed meals at tubig sa kabuuang 322 volunteers na tumulong sa mga apektadong residente ng lugar. Outstanding! Lubos po nagpapasalamat ang OVP sa lahat ng volunteers na walang pag-aalinlangan naglaan ng kanilang oras, lakas at puso para tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng matinding pagbaha. So anong sabi ng mga vloggers ng gobyerno na wala raw ginagawa si VP Sara? Ha? O ano? Pahiya kayo, no? So pag-uusapan naman po natin mga idol si President 1%. Dahil 1% lang po ang nabawa sa taripang ipinataw sa mga produkto natin na papasok sa Estados Unidos. What the F, di ba? Alam nyo guys, kung ako ang makakaharap ni President Trump ng United States of America, I will make him remove that 20% tariff na ipinataw niya sa mga Philippine products na papasok sa Amerika. Awesome! Paano ko gagawin yon? Alam nyo guys, meron po kasi akong alas na sisiguraduhin kong hindi sila makakapagsabi ng hindi sa ipang-negotiate ko sa kanila. Sigurado yun mga idols. Wala pong halong joke yun. Wala ring halong pambobola mga idols. Imagine pinatawan nila ng 20% tariff tapos nung inimbitahan si Kuting sa White House, 1% lang ang naitawad niya. What the F, di ba? Grabe guys, nakakahiya talaga tong presidente natin. Putya, ganung kababa ang tingin ni Donald Trump sa presidente natin mga idols. 1% ka lang daw Mr. President Bongbong Marcos Jr. Imagine, hindi niya naisip yung alas na meron tayo para hindi sa atin makaporma ang Amerika sa mga ganyang klaseng negosasyon. Ano yung alas na yun mga idols? Putya, ba't ko sasabihin? E di magkakaroon pa sila ng idea. Sabihin nila, idea nila yon. Tama. Pero bibigyan ko kayo ng clue mga idols. At tingin ko, yung may mga critical thinking skills lang ang makakagets ng clue na to. Okay, handa na ba kayo? Well, simple lang ang clue ko mga idol. Ano bang meron ang Amerika sa halos lahat ng bansa sa buong mundo? Yun ang alas na tinutukoy ko. Kapag ginamit ko yung alas na yon sa kanila, baka bayaran pa nila tayo ng billions of dollars or else alisin nila yung 20% tariff na ipinataw nila sa atin. O ayan na ang clue ko mga idols ha. So kung ako ang makakausap niya ni Donald Trump,
Titiklop sa akin yan kapag di yan pumayag sa leverage na i-offer ko, or should I say negotiating tools na gagamitin ko laban sa 20% tariff na ipinataw nila sa atin. It's either you pay us billions of dollars or remove that 20% tariff. Taragis na yan. Ganyang kahina ang kokote ng presidente natin para hindi niya maisip ang alas na nasa isip ko ngayon. Oh, lilinawin ko ulit, okay? Hindi ko po i-divulge ang idea na yun ngayon. Kasi baka pag na-expose ko yun mga idols, gayahin lang yung idea na yun ng gobyerno ngayon. Kutya baka sabihin, sila pa ang nakaisip ng idea na yon. Pero guys, ang tingin ko nangyari dyan, ginamit nila ang katotohanan tungkol sa police report nung sumalangit si Tantoco dahil person of interest ang asawa ni Kuting. Tingin ko nagamit yun sa kanya mga idol. So para hindi ilabas ng Amerika ang katotohanan tungkol doon, dahil pinasinungalingan na ng palasyo ang police report na yon, ang kapalit malamang ay ang mga sinabi ni Donald Trump about sa trade deal tariff framework na sa halip 20% magiging na lamang 19% ang tariff sa mga produkto mula sa Pilipinas papuntang Amerika. Zero tariff naman ang matatanggap ng mga produktong Amerikano papuntang Pilipinas. Pucha, target daw po ng agreement na ito na itaguyod ang open market model sa pagitan ng US at Pilipinas. Pucha, kung yun talaga ang target ng agreement na to, dapat zero tariff dapat ang produkto ng Pinas papuntang Amerika, di ba? What the hell are you talking about, Mr. President Trump? Kailan pa nagkaroon ng open market yung may taripa tayong 19% papasok sa US? Tapos sila zero tariff ang mga produkto nila papasok sa atin? That is not open market, Mr. President Trump. Negosyante ka pa naman. It's called one-sided trade policy or unilateral tariff arrangement. Okay? You can't fool us, Mr. President Trump. We weren't born yesterday. Maybe our president are, but not us. Okay? Bagamat inilarawan po ni Trump ang deal bilang concluded at kaaya-aya ang kita, wala pang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng Pilipinas na kumukumpirma sa mga detalye. Ano daw? Kaaya-aya daw ang agreement na to? Yeah, sure. Kaaya-aya sa mga Amerikano. Ipinahayag din po ni Donald Trump na si Marcos Jr. daw ay very good and tough negotiator. Ay nako naman, Mr. Trump, what the hell are you talking about? 1% lang ang naibawa sa tariff na 20% dapat, and then you will call him very good and tough negotiator? You gotta be kidding us, Mr. President Trump. Pucha, iharap nyo sa akin si Trump, hindi sa akin uubra yan gaya ng sabi ko kanina. Titiklop yan sa magiging rebuttal ko sa deceptive deal na kanyang idinura sa pagmumuka ng presidente natin. Ano pa daw? Defense and Security Cooperation? Matibay daw ang commitment sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Siyempre kasama ang balikatan sa Pentagon at paggamit ng US bases sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Pagpapatuloy daw ng joint military exercises tulad ng balikatan at US support sa modernization ng Philippine Armed Forces. Diyos ko Lord naman, anong bago dito? Wala naman, di ba? Continuation lang naman to. Ayon kay BBM, nagdala daw po ang kanyang pagbisita ng mahigit $21 billion sa pledge investments mula sa negosyo sa mga sektor ng healthcare, infrastructure at semiconductors. Good! Talaga lang di wow. Diba? May kasama daw pong alok ang US government ng $15 million para sa private sector development sa Luzon Economic Corridor at 48 million na foreign assisted projects. Sus ko po naman, yan lang ang nakuha mo boss, tapos yung 1% na discount sa tariff? Wala ka talaga. Kapag ginamit yung alas ko kay Trump, billions of dollars ang pwede nating kitain sa kanila. Pucha, barya lang pala ang kaya mong iuwi, Mr. President Marcos Jr. Kawawa ka naman. Kasi ang size ng pagtingin sa iyo ni Donald Trump ay tumataginting na 1% lang naman. And that is freaking pathetic. So may good news po ako sa lahat ng ating mga ka-DDS dyan.
And bad news naman para sa gobyerno at sa mga trolls nila. Dahil opisyal na pong idineklara ng Korte Suprema ng Pilipinas na void o dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong July 25, 2025 mga idol, pinawalang bisa ng hukuman ang complaint bilang labag sa konstitusyon. Partikular na pinairal ang constitutional rule na nagbabawal ng paglilitis ng impeachment ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Ang pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara na na-file noong February 5, 2025 matapos kumpirmahin ng House na may sapat na boto na inakusahan nila si VP Sara ng pag-aabuso ng pondo ng gobyerno, hindi may paliwanag na yaman at ang pagbabanta daw sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. at iba pa. Ipinasyang labag sa batas ito dahil may nauna na pong 3 impeachment complaints na hindi pinroseso. Ayon sa constitutional 1-year bar rule, hindi pwedeng maghahakbang ng panibagong impeachment laban sa parehong opisyal ng mas madalas pa sa isang beses kada taon. Dahil dito, hindi na po ito aabot sa Senate trial mga idol. Ibig sabihin mo lang magaganap na impeachment hearing sa Senate batay sa desisyon ng Korte Suprema. Pero guys, hindi dito ibig sabihin na cleared na si VP Sara mula sa paratang. Ang ruling ay pawang legal na technicality. Hindi po ito nagbibigay ng exoneration o pagpapawalang sala kay VP Sara. Pero guys, ayon po sa akin pananaliksik, mahalagang tandaan daw na habang ang kaso ay na-dismiss at hindi na matutuloy sa kasalukuyang konteksto, pwede raw muling mag-file ng impeachment complaint matapos ang February 6, 2026. Alinsunod sa 1-year ban mula sa araw ng House vote noong Pebrero ng 2025. Kaso ang problema, ano yun? Nagastos na naman kaya si Romualdez ng mahigit 32 billion pesos dito para sa tigwa 150 million pesos kada isang kongresista na pipirma for another impeachment complaint against VP Sara? Matatandaan na may 250 na signatories mula sa House of Crooks para sa impeachment complaint laban kay VP Sara out of 306 members of House of Representatives, di ba? Eh di ano yun? Tiba-tiba na naman ang mga buhaya niyan, no? Kaya tama lang na manahimik si VP Sara sa mga akusasyon laban sa kanya. Ibala niya lahat ng mga rebuttals niya pag nagkaroon na talaga ng legit na impeachment trial. Di ba mga idols? So ang masasabi ko lang sa basurang gobyerno natin at sa mga minions at mga trolls nila, pwede na kayong umiyak. For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Maraming salamat, makabayans!